Hindi natin magagawang mabuhay kung wala ang Diyos. Kung kaya't napakahalaga na hayaan nating matagpuan niya tayong naghahanap sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Mula sa sinagoga ay nagtungo agad si Jesus at ang kanyang mga alagad kasama sina Santiago at Juan sa bahay nina Simon at Andres. Noon ay nakahiga dahil nilalagnat ang biyenan ni Simon at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Kaya't nilapitan ni Jesus ang babae. Hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Noon di gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. Halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasama nito at nang matagpuan siya ay sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng mga tao." Ngunit sinabi niya sa kanila, "Kailangang pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko." Nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea, nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay looking. Bago tayo magpalalim sa ating refleksyon ngayong araw nito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na magkakalimutan, mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, ano ba yung hinahanap ninyo sa buhay? Ano ba yung hinahanap mo personally sa buhay? Maganda itong tanong na ito. Sa ating gospel, si Jesus ay pumunta sa Capernaum, sa lugar na kung saan ay nandun din si Pedro. At pagdating nila sa bahay, nadatnan na may sakit itong mother-in-law ni Pedro. At ang ginawa ng Panginoon ay pinagaling sa sakit itong mother-in-law at siya nagsilbi sa kanila. Meron nga ditong joke, pero I think totoong joke, na kaya pinagaling ni Jesus itong mother-in-law ni Pedro ay dahil walang magluluto ng pagkain para sa kanila. Kaya nga nang pagalingin ni Jesus, abay agad-agad na bumangon at nagluto. Dahil wala silang kakainin pag hindi nakapagluto ang nanay. Kaya nga mga kapatid, mahalaga na maunawaan natin na naparito si Jesus para bigyan tayo ng kagalingan. At nang mabalita ng mga tao na nandoon si Jesus, dinala nila ang mga tao kahit na hanggang sa gabi para humiling na pagalingin sila. Yung iba'y sinasapian ng masasamang espiritu. Imagine, dahil bakit kaya maraming mga sinasapian ng masamang espiritu, hindi tulad ngayon, ano? Dahil noon ay marami pa rin ang mga devil worshippers. Akala nila ay ang Diyos ang sinasamba nila, but they are worshiping spirits, and those spirits are actually fallen angels, fallen spirits. Kaya nga, normal at ordinaryo sa panahon noon na may sapian ng masamang espiritu. Kaya nga, nang dumating si Jesus, binigyan niya ng kagalingan at pinalayas niya ang mga masasamang espiritu na sumasanib sa mga tao.
Dinala nila ang mga ito kay Jesus. At ano kaya yung hinahanap nila? What are they looking for? At ito rin yung tanong sa atin ngayon. Given your situation in life, ano yung hinahanap mo? O kaya naman, sino ang hinahanap mo? Iba-iba ho tayo ng kalagayan, ano? Iba-iba tayo ng sitwasyon sa buhay. May maunlad, may naghihikahos, may busy, may tambay, may ginagawa, merong walang ginagawa, may pinagkakaabalahan, yung iba walang pinagkakaabalahan. Yung iba'y nag-aaral, yung iba'y tulog-tulog lang. Ano ba yung sitwasyon mo sa buhay ngayon? And from that situation, what or who are you looking for in your life? Maganda yung tanong na naghihintay ng personal na sagot. Yung mga tao, hinanap nila si Jesus. Kaya nga nung umalis si Jesus para manalangin, abay, hinanap din siya ng mga alagad. At sabi ng mga alagad kay Jesus, saan po ba kayo nang galing? Marami pong naghahanap sa inyo. Yung mga tao, hinanap si Jesus sa mga alagad. Yung mga alagad, hinanap si Jesus. At nang matagpuan si Jesus, sinabi sa kanya, marami pong naghahanap sa inyo. Sabi ng Panginoon, kinakailangan din nating pumunta sa ibang lugar. Kinakailangan ko ring ipahayag doon ang paghahari ng Diyos. Dalhin ang presensya ng Diyos. Mga kapatid, sana anuman yung sitwasyon ng ating buhay, anuman yung kalagayan natin sa buhay ngayon, sana ang Diyos ang hinahanap natin. Sana ma-realize natin na yung mga sakit, yung mga sitwasyon na kung saan para bang pinahihirapan tayo ng demonyo, ng dyablo. Sana sa halip na ilayo tayo nito sa Diyos, sana mas ilapit tayo kay Jesus. Yung iba kasi, kapag nagkakasakit ng malala, sisisihin ang Diyos. Yung iba, kapag minamala sa buhay, sabi nga nila, sinisisi ang Diyos. Na para bang ang Diyos ang may kasalanan ng lahat. Pero kung ang ating sarili, ang ating titingnan, kung ating uungkatin, susuriing mabuti ang pinagmulan ng lahat ng ito, bakit tayo mahirap hanggang ngayon? Ba't naghihirap magpahanggang ngayon? Kung ating uungkating mabuti ang pinakaugat nito, makikita natin sarili din nating kagagawan. Sarili din nating maling desisyon at kamalian sa buhay. Bakit tayo hindi umaasenso at umuunlad? Bakit minsan ino-oppress tayo ng masamang espiritu? Eh dahil ginusto rin natin. Kaya nga, kapag tayo ay nasa pangit o hindi na magandang sitwasyon sa buhay, minsan doon lang natin maalalang lumapit. Pero sana, yun yung kinakailangan, na mas lalo tayong lumapit kay Jesus. Lumapit sa Diyos, hanapin siya upang tulungan niya tayo, maiahon tayo, maialis tayo sa ganitong sitwasyon. Kaya nga mga kapatid, naparito si Jesus para pagaanin ang mga bigat na ating pinagdaraanan. Pagalingin sa ating mga sakit, hindi lang pisikal, ganun din sa espiritual. Napakahalagang humingi muna tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at susunod yung iba pang kagalingan na ating kinakailangan. Hanapin natin si Jesus. If you are wounded, if you are sick, if you are tired, if you are lonely, if you are hurt, if you experience pain, if you are lost, if you don't know what to do, hanapin si Jesus. Hanapin natin siya. At siguradong
Pagagalingin niya tayo, tutulungan niya tayo, gagabayan niya tayo, palalakasin niya tayo. Hanapin si Jesus. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming mahanap si Jesus sa aming buhay. Sapagkat ang totoo, bago pa namin siya mahanap, ay natagpuan niya na kami. Kami ang madalas na lumalayo at nagtatago sa Kanya. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.